Yari ka rin dun. Mag-resign ka na raw kasi binablock mo yung investigasyon ng Kongreso. Ang problema nyo, hindi lang po si Libiste ngayon na nananawagan ng investigasyon. O, kung si Libiste nababataan kayo, tingin nyo, neophyte, kakayanin ninyo. Ang hindi nyo kakayanin, si Erice. Pati si Erice nananawagan na mag-imbestiga kayo diyan sa House of Representatives dito sa Cabral. Ang bonus ng bawat congressman, nagkataon lang ba to? Sabi ni Libiste na magpipirmahan dito sa 2026 budget. Nagkataon lang na may 2 million budget sila kada pipirma sa 2026 budget. Kaya ang bilis na pirmahan ng 2026 budget eh. May 2 million pala yun. Baka daw sa iba mas mataas pa. Yung 2 million niya, nasabi na sa kanya, hindi niya palang kinukuha dahil bilyonaryo siya eh. Yan po ang nakakatakot. Nakalaban. Bilyonaryo, hindi nyo kayang suhulan. Bilyonaryo pero walang negosyo sa na pwede nyong gipitin. 2 million pala. No? Kada pirma ngayong budget na to. Ngayon, nung October, yung ipapasa pa lang nila, yung version nila ng House of Representatives, 1.5 million. Oh, kada pirma pala ng mga to, 1.5 nung ipapasa yung budget nila sa House. Ngayon, ipapasa yung budget ng lahat na, budget na ng 2026. Yung galing na sa BICAM na budget, 2 million. Wala pong correct, walang kabusugan ang mga magnanakaw. Pinag-uusapan pa lang yung pagnanakaw sa 2025 budget. Ngayon, eto, may permahan, 2 million. Ang dali lang pong sagutin yan kung tutusin, di ba? Sasabihin lang ni Swansing, hindi po totoo yan, sinasabi ni Libiste, wala pong 2 million. Bakit hindi nila sinasagot kung meron bang 2 million? Kung ako po yan, leader, Speaker D, sasagutin ko yan. Na nagsisinungaling lang si Libiste. Kada pirma nyo, mga hinayupa kayo, 2 million. Yung doon pa sa budget, 1.5. Sanay na kada pirma. Kaya ako naniniwala ko, mahirapan silang mahirapan silang pirma ngayon ng impeachment kay BP Sara. Bakit? Saan sila kukuha ng pambayad sa mga congressman? Sanay po yung mga congressman pala na kada pirma may bayad. Ang inaangal ni Dilima, ang bilis daw na botohan sa budget. Kapapasok niya pa lang daw, nagbobotohan. Paano may 2 million pala? Ito po, sabi ni Libiste, may 8 billion sa Cabral files na nakatag sa proponent na OP, ESAP na pinatutunayan ng iba. Ayan yung iba na sinasabi si Senator Lacson. Hindi pumayag ang Kongreso sa privilege speech upang humiling ng investigasyon. Batangas Representative Leandro Libiste is exposing a 42.3 billion web of favoritism linking Bicol Gold Rock, GCI Construction, and the Ibasco family to Bicol Saro Party List. 150 million DPWH insertion. Libiste demands Representative Ridon resign as public accounts chair to unblock a full investigation highlighting alleged overpriced substandard roads and park funds schemes. Ridon's feeble deflection, blaming timing and party list technicalities cannot mask the stench of corruption. Accountability cannot wait. O yan po, no? So pinangalanan po nito ni
O, total, nakisawsaw ka. Ikaw na ngayon ang binanata ng binanata ni Libiste. O, pinangalanan po ni Libiste na may ugnayan po sa Bicol, Saro Bicol Party List. Itong Bicol Gold Rock, si GCI at Ibasco Family. Yan pong mga construction company na yan. Yari ka rin doon. Mag-resign ka na raw kasi binablock mo yung investigasyon ng Kongreso. Ang problema nyo, hindi lang po si Libiste ngayon na nananawagan ng investigasyon. O, kung si Libiste nababataan kayo, tingin nyo, neophyte, kakayanin ninyo. Ang hindi nyo kakayanin si Erice. Pati si Erice nananawagan na mag-imbestiga kayo diyan sa House of Representatives dito sa Cabral Files na tinatawag. Oh, back to you, Ridon. Yari ka, Ridon. Siyempre naman, saan ba galing yung 2 million na yan? Galing po sa atin yan. Yan nga yung mga kotong nila sa mga insertion eh. Kaya nga sila may mga insertion para magkaroon ng pambigay ng mga 2 milyon eh. Okay. Punta pa po tayo sa ibang tweets. Ito naman po ang banat ni Ted Filon kay Vince Dizon. Siguro iniisip ko lang kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan. Kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat ng nalalaman mo pero hindi mo pwedeng gawin. Kasi may script kayo na gustong sundan. Ito lang naman ho kaisipan na namari pong isipin ng iba na meron kayong sinusunod na script. Correct. Tama ka riyan, Manong Ted Filon. Script na yan, sinusundan yan. Kita nyo, pareho. Authenticate. Sinabi ni ni Auntie Claire, hanggat hindi na authenticate, ganito dialogue, di ba? Ayan pong mga files na yan, hanggat hindi na authenticate ni DPWH Secretary Vince Dizon, ay hearsay. O, nung nagsalita si Dizon, wala po akong ino-authenticate. Scripted yun eh. Sinasabi ni Auntie Claire, hanggat hindi na authenticate, hearsay yan. Sasabihin naman ng isa, wala akong ina-authenticate, therefore hearsay yung sinasabi. O ngayon, nagsalita yung sinasabihin yung hearsay. Imbestigahan natin tong hawak kong papel, yung Cabral Files, para tignan natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Scripted kayo. Ito naman po, ang sabi ni Lacson. Na si Lacson, kala mo, ang ganda ng mga sinasabi lagi eh. Pero matatalino na po yung mga batang congressman eh. Sabi ni Lacson, ngayong bagong taon, ang sabi may makukulong. Sino pa bang maniniwala kung di natupad yung mga unang pangako? O, di ba ang ganda ng sinabi ni Lacson? Di ba? Napakaganda ng sinabi ni Lacson. Ito po, binara naman siya ni Kiko Barsaga. Ilang dekada ka na dyan sa Senado, naniniwala ka pa rin sa mga pangako ng mga politiko? Boom! Sabog! Correct, di ba? Naniniwala ka pa rin? Lacson? O, ito po, si Rowena Guanzo naman po. Last na to. Okay. So legit nga, pinilit daw kunin ni Congressman Leandro ang mga dokumento sa office ni Jose Cabral sa DPWH. Nilabas pa nila picture bilang proof. So ibig sabihin, sa opisina nga niya talaga nanggaling ang hawak ni Leandro. At dahil nasugatan pa ang kamay, ay sa kamay mismo ni Jose Cabral kinuha ang mga dokumento. Hindi sa kamay ng kahit sinong staff. Hindi sa kamay ng janitor o ng driver o guard, kundi sa kamay mismo ni Jose Cabral. So legit nga. Yan malinaw rin doon Legit ayon po sa magaling na attorney Rowena Guanzon. Dilawan yan Hindi natin kakampi Dilawan yan.
Eto naman po, ang nag-research tungkol po sa mata pobreng si Ate B, Vilma Santos, na may anak na manunuba din. May anak na manunuba din. Ate B, hindi pinanganak na mayaman si Vilma Santos. Ha? Hindi pala pinanganak na mayaman. Nakalimutan ba niya kung saan siya nagmula? Grabe naman pala. Hindi ka pala anak mayaman, Ate B. Bakit ganun ka na lang manlait? Bakit mo naman kami ganun na lang laitin? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Wilfred Riz, si Toby Chanko, tahimik. Alam mo, yan si Toby Chanko, isa pang boy toke siya. Tahimik siya, in-expose siya. Ang dami niya pala insertion. Beans is no longer meaningful. Puro na lang siya pagtatakip. Hindi siya meaningful. Hindi lang po siya meaningful. Na hindi na wala na siya, hindi na siya meaningful, no? Kasabwat na siya ngayon. Ayon po kay Libiste, nakikipag-usap si Vince Dizon sa mga kontra kay Garjola ba 'yon? Oh. Bakit mo kakausapin si Garjola? Para saan? Parang Yusek Bernardo. Grapes, nag-enjoy ka ba sa back mo? Yap. Tsaka putik siya head ng BIR Inang Lacson yan. Doc Badong, bakit naging bilyonaryo si Libiste? Ano background niya? Yung sa solar energy po, binenta niya yung kanyang, nagtayo siya ng solar, kumpanya ng solar, tapos binenta niya. Billion, kaya instant billionaire eh. Grapes, maganda ba ang view sa high na yan? It's the coldest part of Malaysia, parang Mount Everest, Google it. Tumpak po si Badong, totoo ba to na burlesque queen daw si Ate B? Actually, may pelikula siyang burlesque queen noon, di ba? May pelikula siya. Hindi naman po siya talaga yung mga bold star na parang sexy star. Yan, matatawag natin siyang sexy star. Hindi po yung mga pene-pene talaga. Pa-sexy lang. Ang tagal mong nawala, Boss Buds. Kala ko pinatahimik ka na rin. Hindi po, nagbakasyon lang tayo ng actually isang araw. Overnight lang kami. Kaya lang nakakapagod kasi sa biyahe. Tsaka para hindi talaga ako, sinadya ko talaga na hindi mag-vlog. Para naman nakatuto ka sa bakasyon. Ayan. Feeling privileged na si Ate B. Sobrang taas na niya. Vilma Burlesque Queen. Doc Badong, anong New Year's resolution mo? Wala naman. Same lang. Siguro popokusan ko ng konti yung ating health. Mas more na lakad. Yun lang. Tsaka sa pagkain, kaya okay na ako na inuunti-unti ko nang umunti ng pagkain. Inuunti-unti ko ng untian ng pagkain. 34 billion sa Meralco. Aba, expose yan Bogs. Hindi ko alam yan Ano ba yan? Galing ako sa bakasyon hindi pa ako hindi ko pa alam yan 34 billion sa Meralco. Hirap talaga ng pagkasama sa team sindikato. Kailangan ipilit script, patay utak at kredibilidad na. Correct. Kaya si Vince Dizon, hindi na po siya yung mga biktima siya o dapat ka pa maawa. Kasama na po siya ngayon. Noon, mas gusto ng mga tao si Nora Honor rape kaysa kay Ate B. Burlesque queen yan noon.
Negative man si BBM sa survey, at least positive siya. Ang katwiran ng mga yan, ano pa rin, di ba? Ang katwiran nila di bali na. Di bali na negative sa survey. Ang mahalaga, presidente pa rin si BBM. Wala survival na lang ang pinagmamalaki. Parang wala ka naman ipagmalaki kung di nakasurvive. Kumbaga sa araw-araw, wala ka na achievement sa buhay. Hindi po na ipagmamalaki, nakasurvive ka lang. Badong, sino pipiliin mo sa tatlo? Kabataan, Vilma, Alma o Pia Moran? Hindi ako nagandahan kahit kailan kay Pia Moran. Kay Vilma dahil Noranyan ako, hindi ko rin pipiliin. Kay Alma Moreno tayo. Yan lang tatlo pagpipilian. Siyempre, Alma Moreno tayo. Dahil sa rule of elimination. Badong, hanapin ko yung movie ni Ate B na naghubad. Oo, pero hindi po siya kasi mga bold star kasi nakilala natin talagang penetration talaga. May pumping scene. 395 likes lang pala tayo mga kapatid. Mag-likes naman tayo. Pinaka-bold star. Noon si Merly Fernandez, sila Vilma, medyo lang. Yan. Hindi ako mapakali, Boss Buds. Kakahanap sa'yo. Joke. Nakita niyo sa Batas PH, Boss Buds, pamilyang Batak. Hindi ko po alam kung ano yung Batas PH. Kahit gaano ka kataas, Ate B, pag natigo ka, impyerno pa rin ang bagsak mo. Chrissy, Brooke, advance Happy New Year. Drogon. Kokay Ridon, party list mo, wala kang alam, gago ka ba? Anong ginagawa mo dyan sa Kongreso? Magnanakaw. Party list pa lang, wala nang alam. Pero gustong imbestigahan yung Dolomite. Ang magaling nga bold star dati, sina Rosana Roses at Ina Raimundo. Mga bold yan. Pero yung mga pene queens, yung mga pene talaga, malulupit nun. Please likes guys. Boss, ayon kay Boy Lamas. Lenny as President, BBM as Vice President sa 2028 election. Tapos agad ang laban. Correct, tapos agad ang laban dahil olat sila. Tingin ko, boss, parang di na makatulog ng maayos si Boy Lamas. Lagi niyang pinoproblema to. Alam niyo po, eto kasi ang problema ng mga dilawan. Yan kasi ang political strategies nila Si Lamas Kaya wala nangyayari sa buhay nila Magpalit na kayo ng mga political strategies. Wala na nga katotoran Yung EDSA na rehab na yung bangag, kailan kaya marerehab? Ibig ko sabihin kay BBM na positive. Yung positive siya sa pulburon. Oo naman, naintindihan naman natin yun. Kau naman boxpot to. May bagong survey lumabas ngayon, Boss Buds. Lagapak pa rin si BBM. Magtaka kayo kung biglang umangat yan. Boss Buds, napansin mo ba yung patalastas ng McDonald's? Yung matanda kamukha ni Joma at kaboses pa kung magsalita. Hindi ko pa po nakikita yung McDonald's. Correct, huwag kayong magmalinis, mga boy talkies, Vince Magalong at Ping. Ipipilit kasi may script. Kaya nga ngayon, nakikiagaw eksena na naman si Ping kay di ba? Dito sa kay Libiste. Meron daw Betamax si Vilma Romeo Vasquez. Hindi ko po napanood yan Drogon, likewise to you, 24 hours na New Year na, Year of the Horse. Si Teche Agbayani ba nagpatangkad sa'yo, Sir Badong? Hindi ko, nakita ko siya sa sa may Playboy, German, di ba? Techak.
Hindi ako nagandahan sa kanya doon. Parang pinatapang yung mukha niya. Hindi, iba yung, mas maganda siya sa pagiging Pinay lang eh. Taga-Bamban Tarlac si Vilma Santos, hindi mayaman, mahirap din sila. Nagkapera lang na mag-artista bilang child actress. Dati naghubad, ngayon hubad sa kayabangan. Tapos kinakatwiran pa nila na edited yung ano, edi labas nyo yung hindi edited. Putan, dali nyo lang. Ang dali lang naman ngayon. High-tech na ngayon eh. Sasabihin nyo, edited lang naman yung pinalalabas nilang video ni Ate B. Eh di ilabas nyo yung original video na hindi edited. Oh. Kabi ba naman pinagbobolan nyo? Wala na yan. Dialogue na yan ni ano. Dialogue yan ni Lenny Robredo na hindi umubra. Hindi marunong magmat. Sabihin na lang ay nagkamali ako. Pinangatawanan pa. May times 10 pa kasi yun. Saan nang galing yung times 10? Tangingot. Hindi na bumenta kay Lenny Robredo yung mga edited na yan. Splice. Ipakita nyo yung totoo. Kung edited yan. Si Dilima at si Risa sumasamba ngayon kay Saint Kian the Runner. Alam nyo, pinapahamak nyo pa si Kian eh. Kita nyo, may lumalabas ng adik na nagkukwento tungkol sa buhay ni Kian. Grabe ng mga advantage ng mga dilawan, biggest corruption scandal, pero ayaw talaga sa kanila ng tao, kaso puro pamumulitika lang alam gawin. Yun na nga, sinayang po nila, mali sila ng pamumulitika eh. Tinignan kagad nila yung lakas ni Sara Duterte. Kaya sa tingin nila, pabagsakin muna nila si Sara Duterte, kaya na nila to si Marcos na lang. Pag Marcos versus Dilawan na lang. Yun yung, ko. Kaya pinupuri nila, kinakampihan nila si BBM. Kung sino man nakaisip ng strategy na yan, palpak. 'Di ba? Eto nga yung chance nyo mag-shine eh. Sayang yan, no? Yung laki ng rally ninyo na, nung una, tapos nung bandang huli, wala na, bumagsak na rin yung rally nila eh. Badong, nanood ka rin ba ng Tagalog bold movie dati? Siyempre naman, nanonood tayo niyan. Mga penny film pa nga yung mga pinanonood ko no. Kasi dyan sa Minobaliches, meron po dyan. Linggo-linggong sinihan, linggo-linggo nagpapalit ng pangalan under new management. Double picture. Wala naman kaming mga Betamax eh. Pangmayaman lang yan eh. Yung dyan lang sa sinihan dyan sa Novaliches. Meron po dyan. Yung mga taga Novaliches, alam yan eh. Dalawa yung sinihan dyan eh. Yung Aliw Cinema, hindi yun. Yung isa banda ron. Pucha, laging nagpapalit ng pangalan. Si Hilda Coronel, ang idol ko noon, mga quality pictures niya. Shuni. Oo, ano yan eh. Pero, rin, uso kasi noon yung no? Yung wet look. Isa rin niya sa nagpa-wet look eh. Sir Ralph Recto ba kung kamag-anak ng late Recto yung abi nyo malapit sa Quiapo? Oh, lolo niya yata yun. Boss Batch, yung sabik ni Joy Sumilang at George Estega na panood mo. Hindi ko na po matandaan eh. Basta linggo-linggo ko nanonood. Napahiya na si Vilma, hindi pa rin nag-apologize kasi may hydrocephalus, lumaki ulo. Wala akong kilalang artistang Catherine Bernardo lang. Yan. Octo Art sa Tangere, malabong mag-negative si BBM. Ang masama, mas mataas pa kay BP. Yan ang hinihintay ni BBM na survey firm ng sindikato.
Di ba, hindi kayo nagtataka, wala nang Octarts? Baka wala na nagbabudget. Sabi siguro nagbabudget. Puta, budget ka ako ng budget sa inyo eh. Hindi nga tumaas yung survey ko. Bakit ko po, para saan pa yung survey na yan? Wala naman kay Silvi. Oh, tanong-tanong pa. Ginawang sane pa ang addictus ngayon. Nangangayayat na kasi may Ari Octa survey. Basta ako, Gloria Diaz pa rin, oh. Pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, di ba? Maganda talaga rin si Gloria Diaz. Miss Universe talaga eh. Babadgetan na naman nila yung Octa Arts na yan, Boss Bats. Di ba wala ngayon? Siyempre, ganun talaga pagka, alam nyo kasi, yung mga survey company na yan, pag hindi ka rin kasi naging tapat sa ano mo, sa kumikita kasi talaga yan, ang kita talaga nila, yung mga survey, yung mga politiko, nagpapasurvey po sila. Halimbawa, mayor ka, papasurvey mo, saan barangay ka mahina? Dito tayo mayor Kaya ang kinukuha rin nila, yung binabayaran din lang survey company, yung mga tingin nilang parehas. Yung SWS, tsaka Pulse Asia, dyan sila nagbabayad. Yan po hanap buhay nila eh. Pero kung alam mo na, kaya marami na pong survey company talaga noong araw. Nawawala na sila after one election, two election kasi ginamit lang sila para pabanguhin yung kandidatura ng isang tao. Tapos hindi naman nila napabango, wala rin. Kaya yung Pulse Asia at SWS, more or less, hindi nila isasakripisyo yung matagal na nilang kasi yan nahanap buhay nila eh. Eto mga biglang sulpot, kaya kinakailangan nila muna na yung magtagal pa muna. Huwag kayong maniniwala basta-basta sa mga bagong sulpot. Ngayon, meron na naman WR numero. Ang ginagawa niya mga yan, yung Octa Arts, ano pa isa? Kita mo nga, nakakalimutan na kagad natin. Ngayon, may bago na naman, WR numero. Tsaka tanghere na yan. Hindi kagad dapat kayo naniniwala. Kasi ang gimmick nila, aayunan nila yung mga survey ng mga kilala. Aayon sila, paparehas muna sila, bandang uli, ang layo na nila. No money, no survey. Yan po yung mga peking survey. Bayaran kasi. Di rin sila magtatagal eh. Dahil pag yung mga nagbabayad sa kanilang politiko para i-promote lang, hindi na nagbayad, tapos na rin sila. Hindi sila nakapag-establish ng totoo silang survey. Boss Buds ang CBCP nagpost sa FB, nakikiusap na wag daw gumamit ng gadget sabang kumakain. Sabi ko, pakilaman nila yung mga adik na pare, makikialam sa politiko na kasama ng mga CPP, NPA, NDF. Tsaka yung mga rapist na pare, ang dami yung kaso ng rape. Ang dami yung kaso ng panghahalay. Yun ang intindihin nyo. Nung nandyan ako sa Manila dati, maraming sabi-sabi, lalo na sa mga taxi driver, na sina Ina Raimundo, pwede daw masiping kung may 20K ka. Baka malaki na yung 20K nung araw. Makakauwi na po ba si Tatay Digong? Kung mahina naman po yung mga kaso, dalawa po yan eh, di ba? Pag napatunayan nilang hindi na kaya mag-stand ng trial ni Tatay Digong, hindi na po siya kaya po siya nakakulong dahil itatrial eh.
Kung hindi na po kaya niya mag-trial, palalayain na yan. Alice Dixon, yami pa din kahit 55 na. Sabi nyo lang, ako, 20 anyos na koleyala, tapos versus Alice Dixon, mamimili ako na pwede ko yung walang ano lahat, isang araw pwede. Doon ako sa 20 anyos. Ano mo naman yung maganda pero 55 na. Hindi naman natin alam naman natin yung talaga na may magaganda pa rin kahit 55 na. Kahit nga senior citizen na, may maganda pa rin eh. Pero hindi na pinagnanasahan yung tangere, NPA. Ang mahirap kay Katunying, pinapahirapan si Ridon sa tanong eh. Dapat mild lang. Na corner tuloy, ayaw sundan yung tanong.